Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, mag-share na naman po ako sa inyo ng isang business tips. So ito talaga ay napakaganda kasi napaka-inspiring din kasi maraming makaka-relate dito. So naranasan nyo na ba mga kasari na meron naman kayo ng mga panindang yon, nilalagpas-lagpasan lang kayo ng mga customer. Alam niyo yung feeling na yung pagkalagpas nila sa inyo, hinihintay nyo silang bumalik, tapos titingnan nyo kung ano yung bitbit nila, tapos pagtingin nyo, meron din kayo ng mga items na bitbit nila at mura din naman or same price lang dun sa binilahan nila. Nagtataka kayo kung bakit hindi sa inyo bumili. So, eto, i-share ko sa inyo guys, etong experience ko na to. 'Di ba? Yung dati, dinadaan-daanan lang ako. Pero ngayon, dito na sila bumibili. Yung mga ilang customer lang na dinadaan-daanan ako dati. So, mag-share ako sa inyo guys ng tips. So, ang numero uno, dahil siguro mura na yung aking mga paninda or mura talaga akong magtinda or magpatong sa aking mga paninda. Isa yan guys sa binabalik-balikan ni customer sa ating tindahan dahil nakikita nila at napapansin nila na mura tayong magpatong sa mga paninda. Hindi tulad sa ibang sari-sari store or kaya mas mababa tayo ng piso, 2 piso sa pagpa-pricing ng ibang tindahan. So yun guys yung I think na napansin ko kasi meron akong mga customer dati na as in kapitbahay mo pero dinadaan-daanan ka lang. Mapapaisip ka, bakit kaya ako dinadaan-daanan lang nito? Ganun din naman yung meron din naman ako nung binili niya sa tindahan na yun. Siguro nga dahil hindi niya pa natutuklasan na mura din tayong magpresyo sa mga paninda na binibili niya dun sa tindahan na yun. Ang number 2, dahil siguro meron na akong GCash. Dati kasi wala akong GCash guys. Maraming nagtatanong sa akin kaya naging interesado na din ako na mag-add ng GCash dito. And then at the same time nakapag-add din ako dahil sa GCash ng load. Alam niyo patok din naman sa tindahan ng load. Maraming naghahanap ng load and then cash in, cash out. And I think yun din yung nakahatak sa mga customer ko. And then doon sa mga hindi ko customer dati, dito na rin sila pumupunta. Kasi kapag mga nanggaling doon guys yung tao, yung tindahan ko yung unang mapupuntahan nila. Kahit pa yan paloob or ilang steps pa bago yung kalsada, talagang pumapasok sila dito. Kasi ako nga yung kauna-unahan na tindahan na mapupuntahan nila. And I think mababa din yung charge ko sa cash in, cash out. Kaya ayun, yung mga dati kong customer na nilalagpasan ako, dito na sila bumibili or nagka-cash in, cash out sa tindahan ko. And third, mga kasari, siguro dahil sa magandang attitude or magandang pakikisama natin sa ating mga customer. Isa din yan kung bakit sa atin bumibili yung mga customer na dating siguro hindi pa talaga natin sila na-encounter or hindi pa talaga bumibili sa tindahan natin. Tapos nung naranasan nila na bumili, ay ang bait pala niya. Dito na nga lang ako bibili palagi kasi doon sa isang tindahan ang sungit ng tindera. So, maraming ganun guys na mga customer, talagang inaano nila yung attitude. Mapapansin naman talaga nila yung attitude ng mga tindero-tindera. Kapag hindi nila gusto ang ugali, kahit mura pa yung mga paninda doon sa tindahan na yun, talagang pupunta sila sa ibang tindahan kasi nga nahihiya sila or nababad trip sila sa attitude nung tindero at tindera. Yun lang ang naisip kong dahilan guys. And pang-apat, meron na ng mga items na hinahanap nila dati sa tindahan mo na dati ay wala, 'di ba? Alam niyo naman sa customer, lalo na kung nagkakasimula lang ng isang tindahan, kapag may naghanap ng ganito, ganyan, ay wala akong ganyan, sa susunod bibilihin ko na yan para dito ka na bumili. So ganun guys yung naging technique ko. Dati kasi wala ako ng kunwari yung mga Pure Foods corned beef, yung mga ganyan, saba, mackerel. Ni-request lang yan ng ating mga customer kaya lang ako nagkaroon dito sa tindahan. At isa din yan sa nakakahatak ng mga customer kasi
binibili mo yung mga gusto nila, yung mga request nila. At syempre, samahan nyo na, kapag nabili nyo na, i-offer nyo na sa kanila kapag nakita nyo sila, oh, meron na akong ganito, kaya ako bumili niyan dahil sa inyo. So, ganun guys yung aking ginagawa na strategy dito sa tindahan. At ang panglima naman guys, magbenta kayo ng mga items, alam niyo yun, na hindi masyadong hanapin sa tindahan. Kunwari, meron kasing mga, alam niyo na, mga tindera na tamad magtinda ng mga ganong items, tulad ng mga thumbtacks, mga karayom, yung sobre, mga perdible, aspile. Yan yung mga ganyan, yung bihira lang hanapin sa tindahan. Ako guys, nagtitinda ako ng mga ganun. Kahit hindi siya masyadong hanapin, pag may naghanap naman, 'di ba? Meron tayong maibibigay kay customer. Meron tayong mai-o-offer sa kanila. Hindi na sila pupunta sa ibang tindahan. Kasi yung ibang customer guys, ang dami na napuntahan na tindahan. Kunwari pang-apat ka na, sa'yo lang pala mayroon. At kapag nalaman nilang meron, hay, sa wakas, parang nakahinga sila ng malalim kasi nga meron pala sa tindahan mo. So, yun din yung isang nakakahatak ng customer. Hindi ka na nila dadaan-daanan kapag meron ka ng mga sinabi ko. Kasi nga, yun, ang hirap hanapin ng mga items na yun sa isang tindahan. So, ang number 7, bago pala tayo doon, maibabalita din nila yan ng mga nakabili sa'yo, ng mga items na hindi nga madalas hanapin. Kapag may ibang nakapagtanong sa kanila, ay, doon ka pumunta siya sa Siamay Store, merong ganyan na hinahanap mo doon. So, ang pang-7, mabilis po tayong magtinda or mabilis tayong magserbisyo kay customer. Gustong-gusto po yan ng ating mga customer, yung mabilis tayong magtinda. Ayaw nila ng babagal-bagal. Alam nyo yun na may bumibili, nagsiselfone ka pa, or kung ano-anong kinukuting-ting mo, mag-focus ka sa bumibili. So, sa paraan na yun, hindi mabubwisit sa'yo yung mga customer kasi may mga customer na nagmamadali, may mga customer na hindi marunong maghintay. Alam niyo yung meron pang bumibili, gusto yung sumingit agad, na akala mo sila yung nauna. So, maraming ganong mga customer. Intindihin na lang natin kasi hindi naman talaga pare-parehong ugali ng mga customer. And kapag mabilis tayong magtinda, alam yan ni customer. Kasi mapagmasid naman yung mga customer natin Talagang alam na alam nila yan kapag mabilis ka magtinda. Pero dapat, kung mabilis ka magtinda, ay talagang maayos ang pagsusukli mo. Kasi kapag mali ang pagsusukli mo, ikaw ang lugi naman doon. 'Di ba? Kaya dapat lagi kayong gagamit nito. Kahit pa sabihin yung best in math kayo, talagang tayo ay nagkakamali din minsan ng computation sa utak. Lagi yung gagamitan guys ng calculator. Ako mas may tiwala ako sa calculator kaysa sa utak ko kasi hindi ako best in math. So yun lang guys ang masishare ko sa inyo na mga tips para hindi na kayo daan-daanan at sa inyo na bumili yung mga customer na dinadaan-daanan lang kayo dati. So, I hope nag-enjoy kayo mga kasari sa mga na-share ko sa inyo. Kapag ginawa nyo to, tataas ang sales nyo. Promise mga kasari, kasi ito, ginawa ko rin to dito sa tindahan and up to now, magpa 5 years na yung aking tindahan, diba? Sana mga kasari nagustuhan nyo yung binilag ko ngayong araw na to at sana may apply nyo rin sa inyong mga kanya-kanyang tindahan para hindi na po kayo daan-daanan ng mga ine-expect nyo na sana or hinihiling nyo na bumili na sa inyo yung taong yon or mga customer na yon. Pero yung iba talaga, hindi naman talaga minamind yung mga ganon na dinadaan-daanan sila. Pero madadagdagan in case, 'di ba? Na sa inyo bumili, madadagdagan yung benta ng inyong tindahan, pati na rin yung kita nyo. Ito naman ay business tips lang naman sa inyo, 'di ba? Parang strategy. So, dito ko na rin guys tatapusin ang aking vlog. Sana nag-enjoy kayo. And sa lahat po ng sumusuporta, road to 18K subscribers na po tayo. Subscribe na kayo guys sa lahat ng hindi pa nakakapag-subscribe. At ayun po. Bye!